Tumataas na rin ang singil sa kuryente sa gitna ng walang prenong taas presyo sa krudo. Kaya naman ang ilan, portable generator at solar power na lang ang naiisip na solusyon. Live mula sa Raon sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, paanong diskarte ng mga kapatid natin dyan? Alam mo, Julius, sa gitna nga ng krisis sa petrolyo at gasolina, lahat ng diskarte ginagawa na ng ating mga kapatid para lamang maghigpit ng sinturon at kahit papano makatipid. At ngayon nga na ine-expect nila natataas din pati ang singil sa kuryente. Dumarayo na yung iba dito sa Raon, sa Quiapo para maghanap ng alternatibong mapagkukunan ng kuryente. Sa gitna ng krisis sa langis at tumataas na power rates nitong nakaraang buwan, ilang mga kapatid natin ngayon ang pumupunta sa electric shop sa Raon sa Maynila. Dito kasi, maraming binibentang portable solar power stations na mabibili for as low as 3,000 pesos. Charge cellphone, ilaw, fan, pero fan pwede rin kasi lang mga siguro makalating oras lang ganun. Kasi yung storage kasi itong battery medyo maliit lang. Limited lang talaga. Ito kaya portable lang talaga, limited lang. Emergency lang, ganun. Kasi importante naman ito sa kanilang charge cellphone. Yung pinaka-importante lang, ilaw-ilaw, ganun. May mga mamimili rin ng solar panels gaya na lang ni Alexander Permejo na dumayo pa mula Tanza, Cavite. Umaasa siyang makakamenos ito sa electric bill niya ngayong umaabot na sa 7,000 pesos kada buwan. Sobrang mahal ng kuryente. Kaya naisipan namin kumuha ng solar. Dito sa solar, saan lang yan, sa mga ilaw. Ilaw, electric fan, saka rep. Malaking bagay para sa amin. Madali naman siguro mabawi. Gawa na yung mataas ng bill. Naabutan rin namin ng architect na si Leo na namimili ng panel. Bagamat may kamahala ng ilang sets, longevity o yung matagal na gamit at tipid raw ang pinagbabasehan niya sa pamimili. Ang solar panel is expensive in a way. But in a long run, so if you're going to compete in a different several years, malaking malaki. So it's almost, siguro yung investment mo would take around 5 years or 3 years, libre ka na. Yung ganun siya kalaki. Pumapatak sa 10 hanggang 12,000 piso ang pinakamurang solar panel set. Isang panel na yan na may kasamang baterya at inverter. Pwede na riyan ang mga basic appliances gaya ng electric fan, rice cooker at TV. Pero kung may aircon kayo, kakailanganin nyo ang mas heavy duty na set at mas maraming solar panels na mabibili ng nasa 200,000 pesos. Sa ngayon sir, bali sobrang lakas po talaga sa ngayon kasi dahil nga daw 3 months nga daw po magba-brown out kaya po nag-hoard sila. Ano yung kadalasang pinibili nila dito? Ano lang po yung mga basic lang yung kaya nila, yung TV, ilaw, electric fan, kayang paganahin. Yung mga tulad lang po niya, 1.5 watts, mga ganun. Tapos ang kasama po niyan na panel hanggang dito lang. Nauna na ngang tiniyak ng Department of Energy na hindi raw maapektuhan yung kuryente sa kabilangan nitong krisis sa langis dahil may sapat naman daw na oil reserves ang ating bansa kaya wala itong epekto sa power sector. Sa ngayon nga, mapapansin nyo sa aking likuran, nagsisimula na magsara yung ilang mga tindahan dito. Dito kasi kanina maraming namimili, bandang mga tanghali at hapon nagsipagdagsaan yung mga mamimili ng mga solar powered or solar panels dito, pati ibang mga accessories. At ayon sa mga nakausap rin nating tindero-tindera kanina, ang medyo pangamba nila, baka daw sa sobrang dami ng bumili, magkaroon ng kakapusan naman sa supply ng mga panel at accessories. Kaya mas mabuti raw sa mga kapatid natin na kung bibili sila ay araling mabuti kung ano yung nais nilang bilhin na item, pati kung ano yung voltahe na kayang mag-contain nito, na gagamitin nilang mga solar panels, pati na rin yung sukat. Dahil iba-iba yung sukat nito, corresponding din ito sa iba't ibang amperes or watts, voltahe na kailangan ng mga gadgets or appliances nila. Yan daw ay para masiguro at makabili kagad at maiwasan na, na magkaroon pa ng siksikan pagtutungo rito. Ngayon, sarado na yung iba, pero bukas daw magbubukas yung mga shops dito bandang alas 8 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Raon, sa Quiapo. Balik sa'yo. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po.
Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.